Hello, good evening sa inyo lahat. Billy Manzano here, your Mr. Round Ball. At syempre, gusto ko magbigay ng update kung ano nangyari sa Gilas Pilipinas na they finish number 3 actually sa standings ng FIBA OQT sa Latvia. Yes, number 3 sa standings out of 16 sa Riga leg ng FIBA OQT. Well, ang masasabi ko lang dito, overachieve ba ang Gilas ngayon? Actually, yes. I admit, yes. Kasi sino mag-iisip na we beat a number 6 team in Latvia? Sino mag-iisip yan? Kahit ako, hindi. Tatambakan tayo ng Latvia. But because of the time difference, kumbaga yung Latvia, they started good against Georgia. Pero dahil sa pagod nila, nasamantala natin. Tingnan mo. Actually, kahit pa paano nagkaroon tayo ng ample time to check on Georgia and Latvia. Kahit pa paano nagawa natin ng maayos yung dalawang larong yun. Yano na against Latvia, we had a 26-point lead. That 26-point lead is enough for us. Kahit sinong team, kahit sa liga, kahit saan liga yan, napakahirap habulin ng 26 points. Syempre bilang game announcer, kahit sino, hindi yan magagawa yan ng kahit sinong team na makabalik at manalo pa. Kung sa NBA, kaya. Pero in the FIBA, lalo na in a 10-minute game, medyo challenging siya. Although nabasa yung triangle at the end of the fourth, but it is not enough. Yung going up against Georgia, iniisip ko talo tayo dito because talagang lalabas na ng Georgia ang lahat. The problem, they cannot do something after Gila switching to zone. 2-3 zone pa nga eh. And when they did that defense, wala, di na makashoot ang Georgia. Totally. Si Sandro Mamokelashvili, nawala yung shooting niya. Nanalo ang Georgia by 2 points. Pero that 2 points, that is a bad win for Georgia because they only need 19 points to qualify. But they failed. That is a problem. Pero yun nga, we did it in the semis. Kahit papano. Ang kaso, ito, nung kinalaban tayo ng Brazil, ang ganda na sana ng umpisa natin. Actually, ang ganda ng umpisa natin. We scored 22 points. Actually, tinampakan pa nga natin by 10. That was the largest lead. Tapos we ended the first half leading by 6 points. Pero pagdating ng third quarter, Alexander Petrovic, the head coach of Brazil, binago yung idea. Ginawa niyang one-on-one, man-to-man defense. Ano nangyari? Wala na, basag na ang triangle nila. Dinaan na lang sa one-on-one defense. Wala na. Basang-basa sila. So, even si Brownlee, hindi na siya makagawa. That's why he will force himself to play defense. Ayun, napagod tuloy si Brownlee. Diba? Ito naman si Kai Soto. Kai, kung tutusin, kayang-kaya mo naman yun eh. Yung injury mo, kung tutusin, kaya mo yun. Na ilpagpag yun eh. Kung bagay, pwede mo ilaro eh. Nabigyan ka ba ng isang araw para magpahinga? Sana binigyan ka na nga ng mga painkillers. Pero nag-decide ka hindi maglaro. Oh man! Tingnan mo nangyari tuloy. Talo pa kayo. Diba? Sabihin natin 11 points lang yun. Pero remember, tinatambakan kayo ng more than 18 points. Yung 11 points na yun, for formality lang yan eh. For sabihin lang natin, parang closure na at least nanalo tayo. At least sabihin natin nakadikit tayo. Pero for me, that was a bad loss for us.
Now, para sa mga basher ko, nanalo ako sa inyo. Finally. O, di ba? I'm a, I'm a Filipino, pero di naman ako bulag sa ganyan. Kala nyo mananalo kayo sa mga papucho-pucho na nangyayari. Tingnan mo nangyari. Ayan o. They failed. Ano ngayon kung nanalo sila sa Latvia? Nakuha ba nila yung main goal nila? Hindi. Olympics ang target natin. Hello? 52 years. Pero, ang consolation dyan, Team Cone got my respect. Dahil, pinatunayan niya kasi. Pero sasabihin ko sa iyo, Team Cone, ang dami mong ayusin. Una, sibi mo si Justin Brownlee, pinaglaro mo 38 to 39 minutes a game. Hindi mo man lang pinapahinga. It means, walang kwenta yung ibang locals natin. Yung mga locals natin, ito yung mga minsan mga papucho-pucho lang kung sino-sino lang i-score. Which is good actually. Parang nga naging Dallas Mavericks version nitong Gilas natin. Si Brownlee ang naging Luka Doncic natin. Tapos yung iba, may mga nagma-Mike Toby like si Kai Soto, may mga si Prepelic, si Clement Prepelic, yan yung si possible si Dwight Ramos yun, si Chris Newsome, si Vlatko Kanchar, pwede yan si Japet Aguilar. Pero hindi ubra sa ganung level eh. Yung you rely on one superstar alone. Oo, sabihin natin maganda yung ginagawa ni Justin Brownlee. Pero, well, congratulations to him, nakasali siya sa Mythical 5 ng Riga Leg na kasama ni Jeremiah Hill. Tapos you have Marcelo Huertas, syempre kasama siya doon. And then you have Richard Lomax ng Latvia and syempre ni MVP si Bruno Caboclo ng Brazil. So, yun nga, ang masasabi ko lang doon sa ginawa mo, Justin, you did a good job. Pero, para sa akin, hindi mo deserve na maglaro ng ganitong minuto. Kailangan yung mabigyan ka ng mga pahinga kahit 5 minutes eh. Bakit? Kasi hindi ka naman, wag nating ibsiksik yung sarili natin na Superman ka, Justin Brownlee. Hindi ka Superman, Brownlee. Madali ka rin mapagod. Pero gusto ko yung bigay todo mo. Pero hindi mo deserve yung 38 o 39 minutes. Masyadong strenuous yun. Kahit sabihin mong sanay ka na maglaro, that is too strenuous. Tapos, ito para sa mga fans ng ibang players like si Japet, si Kai Soto, ito sasabihin ko. Regarding kay Japet Aguilar, remember, wala kaming pakialam kung ano yung mga sakripisyo niya. Same din with Kai Soto. Wala kaming pake sa sakripisyo nila. Ang pinakamahalaga sa amin ay resulta. Resulta ng kanilang sakripisyo. Kung nagawa ba nila lang maayos. Kung nagawa ba nila yung main goal. Ano naging main goal? Hindi. Hindi nila nakuha, di ba? Baliwala yan. Baliwala yung sakripisyo na yan. Kasi, we are after results. Huwag na kayo mag-deny, ganun din sa trabaho natin. Wala silang pakialam sa sakripisyo natin. Wala silang pakialam sa effort natin. Kahit nakadaong pangpalad ba tayo, kahit naglupay-pay na pa tayo, pero kahit makita pa nila yung effort natin, kung wala namang resulta, baliwala yan. Iyon gusto ko sabihin sa inyo, ganun din sa Gilas. Ganun din sa lahat ng player. We don't care about your sacrifices. We care about results. Kasi yun naman talaga yung goal eh. Olympics. Hindi yung manalo ka lang against Latvia. Baliwala yan. It's a matter of yung mga panalo mo, mako-convert yan
kung yung ultimate goal nyo, nakuha nyo. O, tingnan mo. Now, what if nga kung Latvia ang nag-champion, hindi Brazil? Bali, wala lang yung ginawa niyo sa Latvia. Kasi yung Latvia, nagkaroon lang sila ng isang talo, pero naka-Olympic sila. Buti na lang, hindi nangyari yon. Si Brazil pa ang nanalo. O, di ba? Ginamit na naman nila yung sandata nila eh. It's just happened na sabihin ko na lang kay Coach Tim, magtiwala ka naman sa mga bata. Kawawa si Mason Amos, oh. Sinali nyo ba? Tapos hindi naman yung paglalaro. Magtiwala ka naman kay KQ also. Even kay Carl Tamayo. Baka magawa nila ng paraan eh. Diba? Hindi. Masyado ka nagre-rely sa PBA. O si John Mar Fajardo. Magandang performance niya. Pero against Brazil, binutata siya 2 beses. 10-time best player of the conference pala yun. Pero binubutata lang siya ni Bruno Caboclo. It just showed na yung 10 days preparation natin, it worked, but not enough. You need more time, Coach Tim. Pero bumasa ka with flying colors. Pero hindi pwede yung PBA mentality, Coach Tim. Kailangan mong umalis sa comfort zone mo. Kailangan matutunan mo rin ang European style. Huwag kang mag-rely sa American style of play. Dahil hindi naman lahat ng Europeans kaya nyo. Kailangan mapag-aralan. Kung tatanungin mo ako, mas maganda nga na i-hybrid mo yung triangle eh. O, outdated na yung triangle. Pasalamat ka, hindi nila alam yun. Pero mas maganda kung i-hybrid mo yung triangle. Baka mas magugulat pa yung kalaban natin sa mga kalaban natin. Diba? Baka magulat pa sila. Pero with that kasi, nagawa naman natin yung achievement natin eh. We ended a streak na natalo tayo by a European team. Ang huling tinalo natin ay Spain mismo noong 1960 in Rome, Italy, noong Olympics. Pero hindi enough yun. And yun nga, sabihin ko na lang dito, alam nyo, yung mga bashers ko dyan, well, ganun talaga ako. That's my character. But I cared about the Philippines. But I don't like this kind of culture. Masyado tayong nagre-rely sa mga puchu-puchu. Now, if you're talking about kung may mga karinig bang views dito, well, panoorin nyo na lang. Kung ayaw nyo panoorin, that's your choice. Kasi ako, I will continue to post this. Isa pa. Hindi naman masama yung mga sinasabi ko eh. Wala naman, kung ano bang panalait doon? Real talk yun. Eh kayo nga, puro kayo panalait sa akin eh. Na ad hominem. Hindi yun criticism. That's bullying. Magkaiba yun. Ako, I don't bullying Gilas. Kayo lang nabubuli sa akin. Pero, alam mo sa totoo lang, sinong panalo sa atin, dalawa? Ako pa rin. Dahil, sinong matinong magsalita, kahit masakit, ako pa rin. Eh kayo, sipin nyo nahuhulog kayo sa sarili nyong mga bitag. Diba? Oo, masakit yung mga sinasabi nyo sa akin, pero hindi na yan uubra. Dahil kayo, sasabihin ko sa inyo, maob-ob lang kayo. Ako, tuloy pa rin ang buhay, masakit pa rin ako magsalita, pero paninindigan ko. O ngayon, nanalo ako against you. Nanalo ako sa bashers.
O ano ngayon? Nagawa ba nila ang ultimate goal? No, 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 no. Maghintay sila ng 4 years. Kung magagawa nila sa World Cup 2027. Yan ang aabangan natin. Kaya, yun nga, ako magsasabi sa inyo, overachieve naman ang Gilas, pero kulang pa. Bawal, hindi nga bawal eh. Tama na. Tama na mga putyo-putyong panalo. Kailangan matuto na kayo kung paano magkaroon ng growth na tataas at tataas pa tayo. Lalakas at lalakas pa tayo. Hindi tayo magre-rely doon sa mga pachamba-chambang panalo. Hindi pwede yun. Kailangan continuous improvement, continuous growth. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. So with that, tapos na yung aking message. And, well, dapat panoorin nyo ito para maintindihan nyo. With that, thank you and good day sa inyo lahat.